Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Inaanyayahan ko po si Ate Ana sa opening prayer. Mamaya ang closing prayer si Ate Lilia. Sama mo na sa panalangin yung na-aksidente. Sama nyo na rin sa panalangin yung mga anak ko, batiin na. Hindi ako nagagalit. Sige. Tama naman, hindi ako batiin, hindi ako nagagalit. Okay, sabi po yung ko. Tayo po ayun po at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa oras na ito, Panginoon, na kami ay muling nandito po sa bahay ni Tideni upang mag-aral po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Gabayan mo po kami at upang maintindihan po namin ang lahat ng ituturo sa aming Panginoon. Tinatulong po kami sa aming Panginoon. Ito po ang ating tanging dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So last time, wala na tayong kanta. Sige na ito. Sige siya. Last time, ano yung pinag-aralan natin? Yan na. Ang 12 alagad ni Diyos. Yung 12. Buksan niyo po ang inyong Bible ulit. Mateo 10. 12 at mga sinugo sila. Yung 12, kanino sinugo ni Jesus? Yung 12. Ilang basa no? Ano po yung ano, Matthew 10? Mateo 10. 10:6. Isang bahayan ng Israel. Yan ang sabi. Hanapin ninyo mga nawawalang tupa. Yan. Ng sambahay ng Israel. Yan. Nawawalang tupa. Bakit sila hahanapin? Bakit sila dapat pagtiyagaan na hanapin? Ano yung ating kasagutan? Dahil sila ay naku po, Diyos ko po. Ano ba itong aking mga alagad? Hindi nagbabasa. 2 years na. Bakit sila sinugo doon? Ba't hahanapin yung mga naniligaw na mga tupa? Mga tupang ligaw. Kinantayan ni Pastor. Tupang ligaw. Ano ba ang Israelita? Sila ang ano? Yun. Sila ang pinili. Kaya sila hinahanap. Kaya nga kayo hinahanap dahil pinili kayo ni Pastor. Kung hindi kayo pinili, hahayaan na kayo saan-saan na kayo, no? So ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa Israel, sapagkat sila ang chosen, pinili. Ano pa? Bukod sa sila ay pinili, sila ay pinangakuan. Kaya lang, katulad din ng ibang tao, sila rin ay titigas ang ulo, no? Tulad ninyo, hindi kayo nagbabasa ng inyong assignment, ng inyong Bible. Kaya, paano tayo lalago nito? Okay. Ang assignment, ano ang tawag sa inyo? Sa ating lahat? Ano ang tawag sa atin? Pwera dyan sa ating pinag-aralan. Ano ang tawag sa atin ngayon? Mga anak ng Diyos. Okay. Anong katibayan mo na anak ka ng Diyos? Dapat alam nyo yan, ha? Ano ang katibayan na kayo ay anak? Ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan ang katibayan, ha? Tandaan ninyo, ilista nyo sa inyong notebook. Kasama mo ang Espiritu Santo. Espiritu Santo yan, hindi kung kaninong Espiritu. Espiritu Santo. Hindi ka talaga nakapuro. May tanungin kayo eh. Hindi sino pastor ninyo, patay. Nanoko na si Pastor Sandig yan. Mag-iingat kayo sapagkat kayo'y gagapin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Habutitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Okay, sandali muna. Ito ay nagpapatutol sa mga Israelita.
no? Kaya namin kayo tinuturuan dahil dadating ang panahon at malapit na ang bawat isa ay haharap saan daw? Gobernador. Sa gobernador, no? Haharap tayo lahat dyan sa gobernador, At sa mga local council, no? So marahil ito ay pagdating ng panahon ang pamumuno. Kung tayo ay naiwan, yan ang gagawin sa atin, no? Hindi tayo nadagit. Di ba sabi ko sa inyo, yung turo namin ni Pastor, pagdating ng panahon na namatay, halimbawa, ay namatay na sa atin, tulad ni Beth, siya ngayon ay ano ang kalagayan niya? Natutulog tayo na buhay pa, sa muling pagbabalik ni Jesus, dadagitin tayo kasama, mauuna muna yung mga patay, bubuhayin, bibigyan ng panibagong katawan, glorified body. Tayo rin, papalitan din to ng glorified body. Okay, after that, ang maiiwan dito, ang mag-suffer ng ganito. Haharap sila sa mga gobernador. Ano daw? Hahagupitin. Ganyan ang mangyayari. Ano pa ang mangyayari? Tatatakan na ang bawat isa na tatak. Ano yung tatak na yon? 666. Eh, siyempre, yung mga mananampalataya na maiiwan, ayaw magpatatak. So, kung ayaw ninyo magpatatak, wala kayong makakain, hindi kayo makakabili, hindi kayo makakapagtrabaho. At anong gagawin ninyo? Magtatago. Pag kayo nahuli, hahagupitin kayo. Ganyan, katindi ang mga kaganapan pagkatapos ng second coming ni Jesus. Kaya nga kayo ay, kahit napakainit ng panahon, nandito kami para turuan kayo. Dahil yung iba, nagwawalang bahala dahil akala nila malayo pa yung muling pagbabalik ni Jesus. Pero ayan na, ang kapaligiran natin, yan na ang mga senyales. Kung kailan, hindi ko rin alam, walang nakakaalam. Ang Diyos lang. Kaya tayo, magsikap tayo, unahin natin yung salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay natin. Na? Huwag tayo magwawalang bahala, huwag natin unahin yung mga eleksyon. Ito ang pag-ukulan natin ng panahon. 1 oras bawat araw. No? Wala kayong pwedeng idahilan. Dahil pagdating ng panahon, hindi rin tatanggapin ni Jesus ang dahilan natin. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, ano na nga siya? Judge na. Ang judge ba, iintindihin pa yung katwiran ninyo? Hindi na. Dadating siya dito, huhukuman na ang bawat isa. Hindi na makikinig na. Kasi po busy ako, kasi po marami ang ginawa. Wala na yan, hindi na tayo pwede mga tuwiran. Kaya ngayon pa lang inihahanda na natin. Kasama kami naghahanda rin ng aming sarili, ng aming mga sambayan. Bakit? Napakatindi ng dadanasin ng maiiwan dito. Kaya siguro kayo, magtataka kayo, bakit ito ang lesson na ibinigay ng Diyos, putol-putol siya kung hindi ninyo alam ang mga sequence ng kaganapan ng daigdig. Magtataka kayo, bakit kami dadalhin doon sa gobernador? Pero wala na yung mga kasama natin. Halimbawa kung naiwan tayo, andoon na sa langit. Nagre-rejoice na tayo dito, naghihirap pa. Ayan, hindi lang ganyan marahil katindi ang init. Mainit na nga. Ngayon, ang tubig natin ay mineral pa. Baka pagdating ng panahon, doon na tayo sa nagiinom ng tubig. Dahil sa kahirapan, hindi tayo pwedeng bumili. Hindi tayo pwedeng magluto. Dahil pag nahuli ka, sabi nga, pag nahuli, be on guard, sabi niya, against men. They will hand you over to local council kahit wala kang kasalanan. At babalat-balatan kayo dahil kayo ay naging witness. Kayo mga Kristiyano kayo. Kung unti-unti tanggalin isang kuko, no? Itakwil ninyo ang inyong Diyos, ayaw pa rin. 2, takwil, ayaw pa rin. Nagtutumutulo ng dugo, nangihinig-hinig ka na. Ganyan ang mangyayari. Tapos ayaw kang, mga lalaki naman kukuryentehin. Nakikita niyo ba yun sa mga sine? Ganyan ang mga pangyayari. O baka higit pa.
Hindi ko kayo tinatakot, pero mabuti na nga yung matakot kayo para magbasa kayo ng Bible. Pero hindi tayo kasali doon, kasi ra-rapture na Okay, tayo. rapture na nga tayo. Yung may iwan ang kawawa. Kaya bakit natin ito pinag-aaralan? Para magsidasig tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Okay. Continue. 19. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Salamat na lamang at mag-intercede din naman ang banal na Espiritu. Tuturuan yung maiiwan ang dapat nilang sabihin. Ganoon pa man, makakaranas din sila ng ibayong sakit at hirap. Anong gusto ninyo? Mag-i-intercede niya ang banal na Espiritu, pero garote mundial kayo. Parusa mo. Na parusang ano yun, babalat-balatan ka. Okay. Punta tayo sa 21. Pagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Mm. Yun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Ito na yon. Dahil gusto mong malibre ka, ipagkakanulo ka, halimbawa magkapatid kayo, ibawa lang naman to na naiwan. Yung mga naiwan, 10 lang. Para mabuhay ka, ipagkakanulo mo. Yan po siya. Para pala yan yung panano ang hapon, may suklo. Makahapon. Ito yung mga pangyayari na to. Kaya dapat ninyong pag-aralan ito. Brother will betray brother to death hanggang kamatayan, hanggang mamatay. Wala na sinisino kay si Hudang mamatay ang kapatid na yan. Wala sila. Basta kami mabuhay. Ano pa? Maging ang ama sa kanyang anak, ganoon din ang gagawin. No? At ang mga bata magre-rebelde sa kanilang mga magulang at ipapapatay pa nila ang kanilang mga magulang. Ganoon na katindi ang panahon. Gusto niyo maranasan yan? Hindi. Read your Bible. Pray every day. No? Okay, continue. Ikaw naman, Dailis. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Pero ang mananatiling tapat hanggang sa huli ay maliligtas. Okay. Ito, sabi dito, all men will hate you. Ang lahat daw ng tao magagalit sa iyo dahil para kang turo ng turo eh. Ayan po, si Ate Lenny, ganyan-ganyan. Oh, yan. Ituturo ka para Maligtas. ikaw, para lang sila maligtas, ituturo ka. Pero ang sabi dito, but he who stands firm to the end will be saved. Tagalogin mo nga, Day. Pag pinapaghirapan kayo sa isang bayan, tumakas Ay, hindi mo na yun. Ah, He who stands, sa 22 ulit. 22. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Pero ang mananatiling tapat hanggang sa huli ay maliligtas. Okay, yun daw mananatiling tapat. Dito papasok yung good works kasi nakaalis na ang mga hinirang ng Diyos na rapture na. Ang gagawin naman ng maiiwan dito, good works na. Kung ikaw ay nagpapatuloy ng good works, you will be saved. Pero noong bago ang rapture, ang good works, hindi yan ang ating kaligtasan. Ano ang ating kaligtasan? Faith. Ha? Faith. Faith. Ayun ay regalo pa yun. Ayaw patanggapin ngayon. Nireregaluhan na. Pagdating ng panahon, hindi na magtratrabaho ka na. No? Ibig sabihin, gagawa ka na kahit hindi mo gusto. Kailangan malugod mo yung mga gobernador na yan. Kung sino naman yung mga namumuno na yan. Para maligtas ka. Noong nandito pa naghahari pa si Jesus, during that time, libre. No? At dadating ang panahon na iangat na tayo, ang maiiwan dito, ang pinakakawawa. Sila ang magdaranas ng napakahirap na pangyayari sa kanilang buhay. At ang sabi nga, kung yung mga nasa bundok, wag na nilang nasaing bumaba. Dahil nandito yung mga gobernador, yung mga naghahagupit. Kung ikaw daw ay nasa bahay at tatakas ka, wag mo nang hanapin yung iyong balabal, takas ka na. Dahil hindi mo na matatakasan ng iba yung hirap at sakit. So, see, kaya ang iba kasi, nalulungkot lang talaga ako dahil nagwawalang bahala sila. No?
Busy-busy. Bisi-bisihan. Ano yung pagbibisihan nila? Gusto nila mag-busy sila pagdating ng ganitong panahon? O mag-busy sila ngayong magbasa ng Bible? Bakit? Yumaman ba sila sa kabibisi nila? Hindi naman eh. Mahirap pa rin eh. Diba? Walang yumaman. Kaya, ganito na lang kasi gasik ang mga puso namin mag-asawa para ma-share sa inyo. No? Pero wala nga tayong magagawa dahil hindi ko naman hawak ang mga kalooban ng iba. Sunod list, 23. Pag pinapahirapan kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa katabing bayan. Tandaan ninyo, bago niyo pa matapos ang gawain niyo sa lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Son of Man. Sus. Walang estudyante na mas magaling sa teacher niya at walang tauhan na mas magaling sa amo niya. Sapat nang maging katulad ng estudyante ang teacher niya at ng tauhan ang amo niya. Ang tinatawag nilang Beelzebul ang head ng family, lalo nilang lalaitin ang miyembro ng pamilya niya. Okay. So, wala ka na daw matatakasan. Halimbawa, nandito ka sa tabon 1, nandito na nga yung matinding iba, yung hirap. Tatakas ka sa tabon 2. Susundan at wala ka nang mapagtaguan. Na? Ngayon, ang turo na naman, ito na yung turo niya. Lumipat na naman siya sa isang eksena. Ang sabi niya, walang estudyante na higit pa sa kanyang teacher. Tama, mali? Tama, na? Sapagkat ang estudyante kulang pa sa kaalaman. Pero ang teacher nag-aral na. Kaya nga kayo, estudyante namin, kami ang teacher, na? So, at the same time, habang kami ay nagtuturo sa inyo, nagsishare sa inyo, natututo din kami at natututo din kayo, no? Pero kung ang teacher ninyo ay wala namang alam na ituturo, anong matututunan ninyo? Wala din, no? So dapat ang teacher marunong magturo. Kaya yung mga dumadating sa inyong mga tahanan na hindi naman marunong magturo, May teacher naman pong nagdudulungan lang. Mali naman ang tama, tinuro. no? So, iyon ang sabi niya. Ang sabi pa dito, it is enough for the student to be like his teacher. Tama na daw na maging katulad ng teacher yung mga estudyante. Dapat tularan talaga nila. No? So, sa inyong pakiwari, ano ang dapat maging action ng isang teacher? Diba, ikaw teacher ka, ano dapat makita sa iyo ng estudyante mo? Matyaga po sa pagtuturo. Tsaka sa pagtuturo, ano pa? Maging maunawain. Maging maunawain, ano pa? Maging mabait. Maging mabait, Matyaga. magtiyaga, ano pa? As a whole, dapat maging magandang halimbawa. Hindi lamang sa kanyang estudyante, kundi sa community, na kanyang nasasakupan. Diversified tong turo na to dito ni Matthew. Okay? So, ang sabi dito, if the head of the house has been called Beelzebub, how much more the members of his household? So, ito ang mahirap. Halimbawa, ang padre di pamilya ay basagulero. Ang tingin ng mga tao sa buong pamilya ay basagulero. Tama? Tama ba? Pero hindi naman dapat, no? Kung halimbawa masama ang ugali ng padre di pamilya, ganoon na rin parang nilalahat-lahat na ang Buong pamilya. oo, binubuo na lahat. Pero hindi dapat. How much more the members of his household? Katulad yan ng sabi ng ating pinag-aralan, kung kasi may kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga, no? So dito, ganito ang gustong example na tinuturo ni Mateo sa atin, no? So dapat ang diversified nga itong kanyang turo, dapat ang padre di pamilya ay dapat huwaran din, no? Huwaran din. Kasi kung ano yung reputasyon mo,
Yan din ang, oo, yan ang makukuha ng buong pamilya. Lalo na pag may mga anak kang babae. Di ba? Yan, anak ni ano, ako masama ugali niyan. Huwag yung ligawan niyan. Malay sa tatay. Oo, umana yan sa tatay niya. Kasi iisang ugali yan. Okay. Pero sa 26, ikaw naman, Ann. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nanilihim na di mabubunyag. Okay. Sige nga, explain mo nga yan. Wala daw. Wala daw may tatago. Wala ding Walang maililihim. Yung ano po, kunyari po, yung meron kayong pinatay. Makukulong at makukulong ka, hindi mo po talaga may tatago kasi po, makukonsensya ka. Walang Bukod sa lihim na makukonsensya, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit na pinakatago-tago, kahit nakakandado, taon na po ang o kahit bumilang ng maraming taon, lalabas at lalabas ang katotohanan. So, dapat matakot tayo sa paggawa ng masama. Dahil wala daw lihim na hindi nalalantad, hindi nabubunyag. Okay. 27. Ang sinasabi ko sa inyo, sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Sige. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Okay. So, maliwanag naman to na wag daw natin katakutan yung pumapatay ng katawan. Pero hindi ng espiritu. So, ano ba ibig sabihin nito? Anong pagkaunawa ninyo dito? Ano ba ang pumapatay ng espiritu? Sa Diyos po tayo matakot. Hindi, ibig ko sabihin, ano ang pumapatay sa paniniwala natin? Sa pananampalataya natin? Sa espiritu natin? Yung po, yung hindi ka po nakakakilala sa Diyos. Yung wala ka po espiritu. Buhay ka nga po, pero hindi naman buhay ang espiritu mo. Do not ever those who kill the body. Iyon ay maaaring magdala sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Bakit? Kasi po, tulad nga po yung sumasamba sa Diyos, gawa po yun ng tao. Kung yun po ang mananatiling Panginoon mo, yung mga rebulto, saan ka pumupunta? Hindi sa impyerno. Tama. Kaya walang relihiyon ang magdadala sa iyo sa langit. Ano ang magdadala sa atin patungo sa relihiyon? Yung pananampalataya Yung sa ating totoo. pananampalataya sa totoong Diyos. No? So, tama yan. Yung pananampalataya, pero hindi religion. Religion, okay ang religion dahil meron tayong samahan, merong mag-guide. Pero kung ang nag-guide naman sa atin ay hindi rin tama, ay doon na talaga tayo dadalhin. So, mabuti yang magising tayo sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang Magpapalaya sa atin. magpapalaya sa atin sa maling katuruan, no? So beware. Baka may mga dumadating sa ating buhay na ganyan, magtuturo tayo, Bible study tayo, ganyan, no? Pero doon yung malalaman, no? Katulad ng sinabi ni, sino yun? Yung bakla? Light. Sabi niya, kahit daw yung pari nila, hindi alam kung saan ang tungo nila, no? So nakakalungkot, simba ka ng simba, hindi mo alam ang tungo mo, no? Samantalang tayo, alam na natin kung saan tayo tutungo. Doon tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. So, useless, di ba? Nakakapagod lang yung simba ka ng simba, wala ka sa katotohanan, doon ka pa rin sa mga rebulto. So, useless na pananampalataya. Tapusin natin to. Ano na ba oras? Mahaba pa naman pala. Ito na yung mga
magagandang patotoo. Ikaw, te, kaya mo magbasa 29:30? Sino ko? Ate Lene. 29 po. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang saraping tanso ang dalawang maya? Gayon man, kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo maging ang buhok ninyo bilang niyan lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Okay. So, pati pala ang buhok natin ay bilang ng Diyos. No? Kung yung maya daw na walang halaga ay pinapahalagahan ng Diyos, how much more daw tayo? Bakit tayo pinapahalaga ng Diyos? Diyos ko po ang lumikasa. Hindi lamang tayo nilikha sa pamamagitan ng salita. Tayo ay hinubog sa pamamagitan ng kanyang kamay at hiningahan ng kanyang banal na espiritu. Espiritu niya yun eh. So, talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Templo tayo. Dahil, at isa pa, templo tayo ng Diyos, ng banal na espiritu. Kaya ganoon tayo kahalaga. Kaya pahalagahan din natin yung pagpapahalaga sa atin ng Diyos. No? Kaya nga sabi sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko alam kung yan ay, itong verse na ito ay alam ng iba. Alam ng mga ibang relihiyon. No? Sapagkat wala silang tiwala sa ating Panginoon. Katoliko po. Alam, pero hindi nila ina-apply sa buhay nila. No? Hindi nila alam yun na ang lahat ng sumasampalataya, yun lang maliligtas. Hindi yung nag-memorize lang, hindi yung nagsaulo lang, kundi lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos nating magsisi sa lahat ng ating kasalanan, tanggapin siya bilang ating Lord and Savior. That's the time na tayo ay magiging anak niya. Ano nga yung katibayan ng ating pagiging anak ng Diyos? Spirit. Kasama natin yung Spirit. Amen. Ulitin mo, ganda mo naman. Ang banal na espiritu, kasama ng ating espiritu, ang siyang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. No? Wala nang ibang katibayan. Yan ay ang pinaka-ID natin. No? Continue tayo. So, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Bilang niya ang ating buhok. Kung yung nga daw mga maya-maya na yan ay walang halaga, no? Hindi daw yan mahuhulog sa lupa kung hindi niya ipapahintulot ang maya. Ayon dito sa ating binasa. Kaya tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Oh, continue, 32. Malapit na tayo. 32 hanggang 34. Sige na, basa na. Natapos na Ang tayo. sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. 34. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang dinang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit. Amen. No? So, pag-aralan natin. 34. Sino daw ang kumikilala sa kanya sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman niya sa kanyang ama na nasa langit, no? Ang sino mang hindi kumilala sa kanya ay hindi rin niya kikilalanin. Sino itong mga taong hindi kumikilala sa kanya? Meron ba kayong kilala? Sino? Yung hindi ko naniniwala sa kanya Bilang bilang Panginoon. bilang Panginoon. At sino yung mga iyon? Meron kang kakilala? Yung mga sumasamba po sa Diyos. Yun, no? Meron pa, kaya lang mahirap magbanggit. No, meron pa. Marami yan sila, grupo yan sila. Ang sabi niya, huwag niyong akalain na naparito ako upang magbigay ng kapayapaan. Bakit daw? Bakit niya ito nasabi? Ang sagot niya dito sa 37. Kasi kapag mahal o iniibig mo ang iyong magulang ng higit sa kanya, ang iyong anak higit sa kanya, ang iyong asawa higit sa kanya, ang iyong mga anak higit sa kanya, o ano pa mang bagay na tinatangkilik mo higit sa kanya, yan ay idolatry. Tandaan ninyo, hindi lamang sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ang pagiging idolatrous, no? Basta mas Yung- higit sa kanya. Meron Masama. yung iniibig mo yung mga bagay o yung anak, Mas asawa higit sa kanya. nang higit sa kanya, o yung bahay natin o kung ano man yung mga bagay Mas inuuna pa. inuuna pa natin kaysa sa o yung ating sarili, mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos, no? Mawawala. Sa madaling salita, laging priority. Ang Diyos. Ang Diyos talaga. Hindi ang talaga anak, siya. hindi ang asawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay mapanibuguin. Dapat siya lang ang dapat nating sambahin, pag-ukulan ng ating kabuuan. Okay, sa 38, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. So, kaya nga maraming nagsasabi, mahirap namang sundin yan si Kristo. Sabi ni Kristo, if anyone who does not, anong sabi niya, worthy of me, anyone who does not take his cross, yung hindi magpasa ng cross, ano ba yung mga cross na yun na tinatawag? Problema. Lahat ng bagay na pinapahalagahan natin, tapos hindi na natin pinapahalagahan ngayon, yun yung pag, natin, pasan-pasan ng cross. Yun yung cross ng ating buhay. Diba? Kapag tayo ay nakikristo na, ano ang iniiwasan natin? Ano na yung hindi natin ginagawa? Hindi tayo chismosa, hindi na tayo palaaway. Kung mahilig tayo sa sini, hindi na tayo nagsisini lagi. Okay naman yan paminsan-minsan. Ano pa yung mga gusto natin? Yung mga hilig natin na itinapon na natin alang-alang sa ating pagmamahal kay Kristo. Yun yung, if you cannot carry your cross, yun yung sinasabi doon. Yung kaya na Yun yung pinapahalagahan pa natin na sa ngayon nung makilala mo si Jesus ay hindi mo na pinapahalagahan. Ibig sabihin secondary na lang. Kaya nga sa aming mag-asawa sabi ni Pastor, higit kong mahal si Kristo, second lang daw ako. Dapat ganoon lagi tayo. Second lang yung mga bagay na mahalaga naman sa ating buhay. Dapat una talaga natin si Kristo. So, ang sabi niya dito, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Di ba sabi ni Kuya Jeff noon, mahirap ang maging Kristiyano. Sabi ko, hindi naman. Sino dito, sabi niya, sino dito ang nagsasabing hindi mahirap ang maging Kristiyano? Nagtaas ako ng kamay. Kasi hindi naman ako nahirapan. Kasi, ang kailangan lang sa atin kasi, isubmit natin ang ating sarili sa Panginoon. Na ang Panginoon ay higher sa atin. No? Kailangan mag-submit tayo sa Kanya para hindi tayo mahirapan. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay mula sa pangangailangan natin. No, ano pa pangangailangan natin? Sabi nga dito, hindi mo pa nga hinihiling, hindi mo pa pinapanalangin. Alam na ng Diyos yung pangangailangan. At ibibigay, hindi ka pa nga humihingi, ibibigay na niya. No? So, dapat ganyan ang pagmamahal din natin sa ating Panginoon. No? Priority natin siya. Kaya nga nalulungkot din naman ako. Bagay, hindi lang din naman sa atin nangyayari na
konti lang nagsisimba. Magsiyasab kayo sa iba-ibang mga simbahan. Nakita ko dyan sa Yemilip, dati punong-puno din yan eh. Ngayon eh, binilang ko sa kanila, 20 na lang yung 20 yung mga Konti na lang. kababaihan. Konti na lang din. So, bagamat nakakalungkot ang pangyayari ngayon sa panahon ngayon. Dahil saan ibinubuhos ng tao ang kanyang puso sa paghahanap buhay kahit linggo, no? Dahil wala daw silang makain. Pero sabi ko na nga, naikwento ko na yung isang pangyayari, totoong buhay to, true to life, yung isang missionary, nag-ampon siya ng napakaraming bata. So, siyempre, dahil siya ay missionary, alam niyo naman ang missionary, wala namang pera yan. Wala na silang pagkain sa almusal, mga bata. Pero pinaupo na niya sa table, long table sila. At nandoon na yung mga plato, lahat kailangan nila. At nag-pray na silang lahat. Panginoon, salamat po sa biyaya na aming tatanggapin sa umagang ito. No? Sa tinapay at saka sa gatas, in-specify pa. Anong nangyari? Maya may kumatok. Pastor, nabagabag ako na may pangangailangan ng maraming tinapay. Kaya ako nag-bake ako kagabi pa ng maraming tinapay at dinala ko dito sa inyo. Di ba miracle yan? Maya may kumatok na naman. Pastor, nasira po yung kariton ko, nabali yung kanyang molye. Ang gatas ko, masisira, kadami-dami kong dalang gatas. Naisipan ko dito na lang sa inyo dahil maraming bata. Ayan ang mga miracle ng Diyos na hindi natin inaasahan. Sino nga, nakalimutan ko lang yung missionary na yun. Pero totoong buhay yan na nangyari sa kanila. Ha? So ang Diyos, until now, ano ang malaking himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Di ba yung makilala natin siya bilang ating Lord and Savior? Ang napakalaking miracle na nangyari sa ating buhay. Kaya nga ako sa inyo, kayo na nagpapatuloy at walang iniindan-init-init, kami man ay ganoon din. Marahil nakikita naman ng Diyos ang laman ng ating puso. No? Na bagamat mahirap, pero tayo ay nagpapatuloy. Okay? So, sabi dito, sa 40, ay 39, ang sino man daw hinahanap yung buhay ay mawawalan. At whoever loses his life, ang sino mang nawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ayaw pa nila ng mga pangakong ito. Ayaw pa rin nila maniwala sa salita ng Diyos. 40, he who receives you, receives me. Kung sino yung nagpapatuloy sa inyo, ay pinapatuloy din siya sa kanyang tahanan. And who receives me, receives the one who sent me. No? At kung sino man daw yung nagpatuloy kay Kristo sa kanyang buhay, ay tinanggap din niya yung nagsugo. Sino ba yung nagsugo kay Jesus? Ama. Ang Diyos Ama. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. Kung ikaw ay propeta at tinanggap ka, makaka-receive niya ng prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is righteous will receive a righteous man's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to the one of those little ones, he is my disciple. At sino man daw yung nag-abot ng isang basong malamig na tubig sa pinakamaliit na tao, ay ano daw ang sabi niya? He is my disciple. Last 5. I will tell you the truth. He will not certainly lose his reward. May reward tayo mga kapatid. May gantimpala tayong nakalaan sa atin. Ang sabi nga ni Pastor, hindi ko na kailangan yung gantimpala. Ang mapunta lang ako sa langit ay sobra-sobra ng gantimpala. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, paggulay-gulayan natin ang mga salita ng Diyos na nabasa natin. Next topic, chapter 11. Pag-aralan nyo, chapter 11. Napagpala pa kayo sa ating pag-aralin. Amen, no? Kaya tandaan ninyo yung mga binanggit natin mga aralin dahil napakahalaga noon. Meron kayong tanong? Meron kayong hindi naunawaan? Pwede kayo magtanong.
wala na, Closing prayer. manalangin na tayo. Tama mo na request. Ano ba yung pangalan ng kapatid mo? Oscar. Oscar. Oy, kumusta na yung kapatid mo? Parang medyo okay din po siya. Bukas sa linggo pa lang po pupunta kami. Kakamusta ko siya. Oh. Kasi hindi siya nagpapakita sa picture. Yan. Ngayon ganito gawin mo. Patanggapin mo siya. Marunong ka naman siguro magpatanggap. Di ba? Kaya lang po baka yung Ano? natulog ko talaga. Ay, walang problema yung ano man ang estado Baka sabihin niya. ano ako yung yung tawag sila doon. Kulto. Ha? Kulto. Minsan po pag may gano'n, kasi po yung ano ko, tiyahin ko, Christian din po yun eh. Pag po nagpupunta sila doon, di tinatawag po kami, mag-dento, yung magsa-service. Yung mga tao doon, nagtatawa, sabi ano ba yung mga kulto ba yun? Hindi mo kayong Siya dalawa po, lang. dalawa lang. Mag-pray ka muna na gabayan Sabihin ka ko na na. lang po pag nagdadasal ko. Sabihin mo, tanggapin mo si Kristo. Ano man ang mangyari sa inyo, sa Kanya, sigurado na siya na sa langit ang tungo niya. Dahil hahabulin niya ng Diyos sa iyo. Kaya po yun. Alam mo ba, yung pagtanggap? Meron ako po. Yung basahin mo yun. Bigyan mo siya ng bigyan mo siya ng verse na magpapalakas ng kanyang kalooban. Di ba? Huwag kang magpahayag, huwag kang magpatanggap sa kanya na maraming tao. Dahil hindi naman nila kailangan yun. Siya lang. Siya lang ang may kailangan ng salita ng Diyos na yun. Ang Pero pagpapatanggap. nagba-Bible study rin po siya. Kasama ko siya dati. Yung mga bata ko. Kaya alam niya rin yung John 3:16. Basahin mo sa kanya ang John 1:12. Lista mo. John 1:12. Yun ang basahin. Alam mo rin yun eh. Memoryado mo. At basahin mo rin sa kanya ang Revelation 3:20. Tumutok to. Sa Tapos, Sunday po po. ang pinakauna mong basahin, yung 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi ni Pablo, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yan ang number 1. So, ang Bible pala nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Anong kaligtasan? Sa langit ang tungo, hindi sa impyerno. Pagkatapos, ano ang gawin? John 1:12. Pagkatapos, ay hindi mo na yung John 1:12, yung siya'y tumutok ko. Sa puso mo tumutok to, si Jesus. Pangalawa, tatanggapin niya na. Tapos yung ngayon, Roma 8:16. Yan ang katibayan na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Mahanapin sa'yo ng Diyos yan. Ang ginawa O, ko yan, sa'yo, apat lang kapatid. yan. Mahalaga yan. O, gusto mo dagdagan yung John 3:18. Mahalaga. Ang hindi nananampalataya ay natula na. Pero yung nananampalataya kay Jesus, no more condemnation. O, lima yan. Babasahin mo yan lima. Explain mo. Alam mo naman i-explain niya, di ba? Ayusin mo na yung pagkasunod-sunod niya. Mahalaga yan, may buhay yan. Yan lang lima. Maunawaan mo na. Unahin mo ang 2 Timothy 3:15. Na panalangin mo na kahabagan din siya ng Panginoon, na maunawaan niya lahat ang mga sasabihin mo sa iyong sarili lang. Madali lang naman, di ba? Kilalanin mong makasalanan ka. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. Hindi, humingi ka ng tawad. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon. Yun na yung John 1:12. Tatanggap na siya doon. Okay. So, time is up. Prayer, request. Ay manalangin. Kasama niyo yung mga anak ko. Hindi na ako Oo. namahali. Ay manalangin, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at patuloy na sinasamba Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito na kami ay nakakapag-aral muli ng iyong mga salita. Salamat sa mga itinuro ng Panginoon sa hapong ito. Ang kumilala sa iyo sa harapan ng mga tao ay kikilalanin mo rin. At kikilalanin mo rin ang kumilala sa iyo at ang nagsugo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil ikaw ay kilala namin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan mo na katanggap kami ng isang regalo ng pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Hindi mahalaga, Panginoon, ang mga nararanasan namin dito sa sanlibutan sapagkat kami, Panginoon, ay manlalakbay lamang. Thank you, Lord Jesus, sa kaunawaan na ipinagkaloob mo sa amin.
At sa hapong ito, dalangin ko rin dakilang Diyos ang mga request ng aking mga kapatid, Panginoon. Una po, dinadalangin ko si Ate Lenny, na nawa ay patuloy mo siyang bigyan ng lakas, Panginoon, ng mabuting pangangatawan. Layuin po siya sa anumang mga sakit o karamdaman. At ganoon din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang pagpapagaling mo sa kanyang kapatid. Lord, kung kailangan po ng ospital, nawa o Panginoon Diyos, ikaw ang magkaloob, Panginoon, ito ng mga mabubuting mga tao, Panginoon, upang magkaroon siya ng free hospitalization, Panginoon, na kung sino man ang malapitan nila, Panginoon, lalo na yung malasakit center, ay malunasan ang nararamdaman ng kapatid ni Ate Lenny na si Oscar. Lord Jesus, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang taong ito. Sa tulungan po si Ate Lenny, Panginoon, sa kanyang nararanasan ngayon ng asikaso sa kanyang kapatid, ganoon din sa kanyang anak. Lord, ang dalangin ni Ate Lenny sa hapon ito ay magkaroon sila ng maayos na pag-uusap ng kanyang mga anak patungkol dito. Alam ko, Panginoon, bagamat nahihirapan si Ate Lenny, dala ng kanyang pagiging Kristiyano, Panginoon, ay hindi niya pwedeng talikuran ang pangangailangan ng kanyang kapatid na ito. Kung ang ibang mga tao ay natutulungan niya, Panginoon, sa mga ganitong kalagayan, how much more ang kanyang kapatid sa laman. Kaya tulungan mo po sila, Panginoon, silang magkakapatid na maintindihan nila ang kalagayan ng kanilang nanay, Panginoon. Na nawa ay huwag nilang tignan yung mga panlabas na nakikita nila, kundi yung kaibutur ng puso ni Ate Lenny, ang laman ng kanyang puso, ang buti ng kanyang puso, at alam ko, Panginoon, ikaw ang nakaluklok sa kanyang puso. Ganon din, dinadalangin ko rin si Ate Ana, Panginoon. Salamat sa buhay ni Ate Ana at saka ni Tom. Alam ko, Panginoon, unti-unti ay pinagkakalooban mo sila ng transformation. At saka niyang pagdalaw, Panginoon, sa kapatid niya, Panginoon, na may karamdaman, loobin mo, Panginoon, na may pahayag niya, Panginoon, ang iyong layunin sa buhay niya, Panginoon, na ang pagpapagaling ay siya ang ultimate healer. At kung hindi man kalooban niya, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang kapatid, ay nawa ang kagalingan ng kanyang kaluluwa, Panginoon, ang maranasan niya, matanggap kanya, Panginoon, sa kanyang buhay bilang kanyang Lord and Savior. Na bagamat kung hindi mo man kalooban, Panginoon, na pagpagalingin siya, ang iyong pagliligtas, Panginoon, sa kanyang kaluluwa, ang maranasan ng kanyang kapatid. At kung kalooban mo man, Panginoon, na pagagalingin ang kapatid ni Ate Ana, o Panginoon, ay maranasan na niya ngayon, Panginoon, sapagkat ikaw ang great healer. Sa iyo, Panginoon, mararanasan namin ang tunay na pagpapagaling. Iyo pong igawad, Panginoon, ang kagalingan na ito ayon sa iyong kalooban. At ganoon din po, Panginoon, dinadala ko rin sa panalangin si Ate Lisa, salamat din sa buhay niya, Panginoon, na siya man ay nagpapatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy mong palakasin, Panginoon, ang katawan ni Ate Lisa sa kanyang paghahanap buhay, sa kanyang pagiging ina, at patuloy mo po siyang ingatan, Panginoon, at subaybayan, ilayo sa mga masasamang mga tao sa kanyang kapaligiran, at manatili ang tuntunin niya bilang isang anak mo, Panginoon, na kung dumating man ang panahon ng pag-uusig, huwag mo po kami ipahintulot, Panginoon, kundi agawin mo kaagad kami, Panginoon, at dalhin mo kami sa iyong kalangitan. At pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito, ganoon din, ang mga wala dito, si Ate Edna, si Merly. Seni, si Merly, at kung sino pa man, Panginoon, na dati namin kasama, loobin mo, Panginoon, na bigyan mo sila ng pag-alaala, Panginoon, maalaala nila na ikaw, Panginoon, ay nag-aantay sa kanilang pagdalo, Panginoon, dahil napakahalaga, Panginoon, ng pagbubulay-bulay ng iyong salita. At gayon din kami, Panginoon, huwag mo po kami ipahintulot sa mga sakit o anumang karamdaman. Bigyan mo po ng kalakasan ng aming mga lupang katawan dahil kami man, Panginoon, ay matatanda na rin. At loobin mo, Panginoon, na bigyan mo kami ng iba yung karunungan, katalinungan sa pagpapahayag ng iyong salita sa mga kapatid kong ito. Pagpalain mo rin po ang lugar na ito, Panginoon, na patuloy namin ito namin ginaganap ang pagtitipong banal, Panginoon,
upang patuloy kami lumago sa pagkakilala sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa lahat ng iyong pagpapala, Panginoon, sa iyong paggabay, sa iyong pag-iingat sa amin. Thank you po, Panginoon. Ito po ang aming Jesus' sabot name. dalangin sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen.